Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Marcos chapter 10, verse 43 to 45. At sinasabi dito, pero hindi dapat ganyan ang umiiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinuman sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat kahit ako, anak tayo, ay naparito sa mundo. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maubos ang maraming tao. Ang kababaang loob ay kakayahang makita ang iyong sarili kung ano ka. Upang makilala ang iyong mga kalakasan at pagkukulang, humingi ng tulong kung kinakailangan. At magpasakop sa soberanya ng Diyos at hayaan ang iyong sarili na matulungan. At ang kababaang loob ay mabisang katangian ng pamumuno. Dahil kapag napagtanto mo na ang pagiging isang pinuno ay hindi ginagawang hindi magagapi, binibigyan mo ang iyong sarili ng biyaya na palakasin ang iyong mga kalakasan at dagdagan ang iyong mga kahinaan at hanapin ang mga mas mapupunan ang mga kakulangan sa iyong kaalaman. Ang isa pang dahilan kung bakit ang pagpapakumbaba ay isang mabisang katangian ng pamumuno ay ang pagiging mapagpakumbaba ay umahantong sa pagkahabag. Pag alam ng mapagpakumbabang mga pinuno na hindi sila perpekto, mas madaling tanggapin na hindi na rin perpekto. Ang kanilang mga kasamahan, miyembro ng koponan, ang pangunawang ito ay humahantong sa empatya at pakikiramay. Na pagkatapos ay bumubuo ng isang eksklusibo, tapat at transparent na estilo ng pamamahala na pagpapahintulot sa mga tao na magkamali, matutumula sa kanila at lumago. Ang mga tao ay nahuhuli sa pagiging positibo. At ang ganitong uri ng pamumuno ay tinutukoy ng mga pagkilos na nakikinig, pagbuo ng tiwala at pagbuo ng mga relasyon habang nagtataglay at nagpapakita pa rin ng mga tradisyonal na mga kasanayan sa pamumuno ng paghihikayat, pag-iintindi sa kinabukasan at paggabay sa isang pangkat upang makamit ang isang layunin. Ang layunin ng pamumuno ng tagapaglingkod ay bumubuo ng otoridad at impluwensya sa pamamagitan ng pagsuporta at paglilingkod sa mga empleyado at pag-iwas sa mga potensyal na nakalalason na mas makontrol ng mga taktika na ginagamit ang isang estilo ng pamumuno at ang mga diskarte ng iba. Ang leader ay lingkod na inuuna ang kapakanan at paglago ng mga pinamumunuan nila bago ang kanilang mga personal na ambisyon at tinutulungan silang maabot ang kanilang mga buong potensyal na tumutulong sa organisasyon na maabot ang buong potensyal nito. Higit sa anumang pang estilo ng pamumuno, ang pamumuno ay tagapaglingkod ay nagbibigay ng pinakamahusay na diskarte sa pamamahala ng kultura at pamamahala ng mga tao. Ang mga lider ng lingkod ay patuloy na nagkatrabaho upang mapanatili ang mga tunay na relasyon sa kanilang mga tagasunod. Nakakatulong ito sa kanila na bumuo ng impluwensya sa mga miyembro ng team na nakapagpatibay sa mga pangunahing halaga na nakahahanay sa kultura at bumuo ng kultura. Ang pagbuo ng tunay na impluwensya ng miyembro ng koponan ay nangangailangan ng higit na isang titulo o trabaho, profesional na otoridad. Kailangan kumbinsihin ng pinuno ang kanilang mga pinamumunuan na sundin sila. Hindi dahil sa kailangan nila, kundi dahil sa gusto nila. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.